Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, magandang tanghali po sa inyo lahat mga kapuntos. At sa tanghali pong ito, ating pong ipresenta sa inyo ang naganap kahapon na akala ko dialogo. Yun pala, isa lamang itong comparative study. Kasi akala ko kasi patutunayan ni Brother John Jonah na ang Katoliko ay ang tunay na iglesyang founded by Jesus Christ. Kasi yun na nakapost. Pero napag-alaman natin sa naturang talakayan is nang una-una magsalita si Daryl Villanueva, pero siya ay nagprepresenta ng kanyang iglesia na kinaniban. So, I think comparative study ang nangyari. Hindi ko pa siya napanood ng buong buo. Panoorin po natin. Ito po yung nangyari kahapon. Narito po. A few moments later. Ito pa nga pala ay Bisaya pala. Ito pala ay Bisaya. Pasensya na po sa mga Tagalog. Continue po tayo. Adventist. Okay. So, ngano kaha nga doon na may ginganlan ang pundok na mag 7th Adventist. Tungod kay gikan sa pulong na 7th day nga nagpahulay sa adlaw nga Sabado nga mao ang ikapitong adlaw sa semana. Dayon ang Adventist gikan nakuha na sa word nga Advent nga naghulugan og waiting for the second coming of Christ. Mao nga ang tanan nga nagapaabot ni Kristo tawgon siya og Adventist kon Adventista. O niya kung nagpahulay siya Sabado, tawgon siya 7th day Adventist. Mao na siya ang informasyon sa publiko kung ngano nakuha og namugna ang ngalan nga 7th day Adventist. Now, usa sa mga ilhanan. Now, tungod kay kung imong tan-awon igsoon ang balang kasulatan sa Biblia, kung basahon nimo diha sa Matthew 16 versikulo 18, walay dimension diha nga pangalan nga gitukod ni Kristo. Matod pa diha nga sultian ikaw nga ikaw mo si Pedro o sa ibabaw ni bato pagatukuron ko ang akong iglesia o ang gahom sa kamatayon dili makabuntog niya. Mao na nga kini nga bersikulo giilugan sa nagkalinlain nga mga pundok. No? Sa unsang punduka ang mubarog, dili malimtan ang Matthew 16:18 sa pag-prove nga sila mao'y tinuod nga iglesia nga tinukod ni Kristo or matuod nga iglesia. Apan tungod kay walay pangalan gibutang diha, niya ta igsuon sa gitawag nga mga ilhanan kun mga timaan sa pag-ila nga kanang punduka tinuod bagdili, di ba? So adunay warning si San Pablo nga ang iglesia daw nga moangkon nga siya mo'y tinuod nga iglesia adunay basihanan. Unsay basihanan ato tan-awon ang Efeso 5 bersikulo 27. Ningon diri aron nga sa iyang atubangan ang iglesia ikatanyag nga sa katahom niini nga walay buling og kunot og bisan unsang sulusama niini nga mga aron mabalaan siya og dili masaway.
Ang buti pasabot nga ang matuod nga iglesia kung ikaw moanggon nga tinuod kang relihiyon, tinuod kang bundok atong paningkamutan nga ang atong mga doktrina o kinaiya dili unta ni masaway. Mao na giingos bilang kasulatan makaigsunan. Now, ang Biblia naghatag nato og impormasyon unsaon pag-ila ang tinuod nga iglesia. Sumala pa sa Panarayag 14 versikulo 12, ningon dito, nga mauni ang katauhan sa Dios, ang mga tao nga naglahutay sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Ang buti pasabot nga adunay ilhanan kun timaan nga kanang punduka tinuod na kung iyang gitudlo o gipatuman sa mga tao or giwali nga adunay balaod nga tumanon. Nga naman tungod kay kining balaod nga tumanon igsoon, ilhanan siya nga kanang punduka tinuod na kung nagtuman na og balaod. Ikaduhang punto mao, nga unsang balaod rapod. Deuteronomio 4 versikulo 13. Niingon ang bersikulo nga Moises kadtong nasulat nga napulo kasugo sa duruha ka papan nga bato ipatuman ni sa tao. Sa nga sato pa kung ang imong pundok karon or ang pundok nga tinuod naghatag og nagpamatuod nga adunay sundon nga sugo. Unsang sugua? Napulo ka sugo o naapay mga sugo diha nga tumanon bisan pa kun wala pa sa napulo ka sugo na sulat. Okay. Now, ato nahibalaan nga kung naa gani magtukod napoy tinukod. Unya kun ang tao og kinsa may nagtukod, si Kristo ang nagtukod. Karon unsa may kiniya ni Kristo o kung siya may nagtukod, si Kristo usa ka Hudiyo. O unsa may kinaiya ni Kristo makaigsunan. Kung sumala pa sa itong mabasa, ingon diha nga matag adlaw Sabado, si Kristo muadtog simbahan sumala sa iyang nabatasan. Nga sa ato pa kung ang nagtukod igsuon muadtog Sabado kada Sabado muadtog simbahan, imposible pod nga ang iyang tinukod di pod muadtog simbahan matag adlaw Sabado. Nga naman, Juan 12 versikulo 26, ningon dito, nga bisan kinsa ang moalagad nako, sundalan ko ninyo. Asa ko moadto adto sab ang akong alagad. Karon kun moingon ta nga tinuod ta nga pundok atong tan-aon unsa may batasan sa nagtukod, kinsa man ni siya ug unsa pay sundo nato sa mga pamahayag nga dapat natong tumanon mga kaigsuonan. Okay. So, nini suon nga kabuntagon kitagaan talambog informasyon sa pag-ila sa tinuod nga pundok nga adunay doktrina nga ipatuman ang napulo ka mga sugo mga igsoon. Karon sumala pa sa Lucas 16 ng ibasa matag Sabado matug simbahan ug usab ang membro sab ni anang tinukod di pod pwede matug laing simbahan o laing adlaw kundi matag adlaw ra pong Sabado. Mao na nga kung imong tan-awon ang balang kasulatan gikan sa Henesis hangtod sa Panarayag, nagtudlo diha nga ang adlong Sabado mo'y timaan sa katauhan sa Dios ug bisan pagani ang pagsimba sa bagong langit ug yuta girekomenda ug gitagna na ni propeta Isaias nga kana adlong Sabado. Ang tanang maluwas ang pagsimba igsuon adlaw ng Sabado, Isaias 66, 22 ug 23. So, duha mi ka diya mo amo ning gibahin magkaigsunan. So akong ihatag ang panahon ni Brother Daryl alang sa pagtiwas sa 20 minutos. Boyno, mayong buntag sa tanan. Mayong buntag. Murag hinay man. Mayong buntag. Adunay usa ka panultihon nga nagkanayon, num putis is easy Deuteronom, quinsib is easy veritas. Santificalos into verdad to palabras is verdad. Walay pangatarungan nga mulungtad kon kini dili magsukad sa kamatuoran. Bueno, ang among trabaho ron mga higala, mga viewers sa Facebook, mga followers, actually kining layog sa katarungan, dugay-dugay na ni nasipya. O nya, nagpasalamat kung nakatultol gyud mo dinhi sa ato nga binyo. Now, ang atong gihimo ron mga higala usa ka comparative study. Now, ang topic Iglesia por Iglesia. Ang among trabaho ron ang pagsulti ra gyud ninyo sa tinuod.
Unsay among trabaho? Unsay among trabaho, James? Ang pagsulti sa tinuod. Unsay sulti? Wa gilabot ang bakak ining orasa sa kabuntagon. Zacarias 8:16. Nag-ingon ang usa ka propeta, ang inyong isulti ang matuod nganha sa inyong isig ka tawo. Unsa isulti? Unsa isulti? Sumala sa mabasa ang tinuod, ang tinuod. Now, mo nang ligon ming mo pabarog sa tinuod. Nga naman. Aw. Basta dunay tinuod, doon na man po'y bakak. Dunay magpamatuod, doon na po'y magsupak-supak. O na nga, mo pamatod, mi nga ang Seventh-day Adventist, mo gyud tinuod. Amin ba? Adi man mo amin ng atong mga bisita kuman. Amin po, no? O saramantak kang Kristo. Mamalakpak rago tatanan mi murag action mag kapakapa. Dili ta mga soko ini. Comparative man eh. Ang among gipresentar karon, inyo pong analyson diha. Pagkahumana mo present, ang among mga pinalanggang mga CFD, sila na po mo present. Ato ra gihapong pamalandungan kung asa gihawom sa Biblia. Tinuod dili. Hinaya ay mura mag-alanganin ng uban. Mo ni atong trabaho. Now, ang Mateo 16:18 mauni ang pundasyon sa tanan nga mga sikta, tanan nga relihiyon nga narehistro sa Securities and Exchange Commission. Dinhi sila manukan. Dinhi manukan. Iluganay ining teksto ha. Pagkahuman, di kay kaoyon, debate. Nausa! Ato ragong basahon. Magpakitabang ko ninyo mga kaubanan nako be. Nga grupo sa 3 Media. Mateo 16:18. Atong basahon, mo nang muhangyo gikong doon ako'y tigbasa. Okay. Atong basahon. Kung unsa gyud ang mabasa sa Mateo 16:18. Okay, atong ipabasa. Matius 16:18 nakadayon diri. Og sultian ikaw ang ikaw mos Pedro og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia og ang gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog niya. Laliman ka arong pagkasulti ha? Pedro! Sultihan ta ka. Ibabaw ni ining bato. Tukuron ko ang akong iglesia. Wamingon si Kristo. Oy, Pedro. Ibabaw ni ining bato. Tukuron ko ang akong mga. Kay kung mga, plural. Daghan. Tinuod dili? Tinuod ba? Sa English, mingon siya, Peter, upon this rock, I will build my church. Wa siya mingon, Peter, upon this rock, I will build my churches. Tinuod dili? Wa siya mingog churches. Mingon siya, Peter, upon this rock, I will build my church. Singular. Sa ato pa, sa 22,227 ka mga sikta o relihiyon na narehistro sa Securities and Exchange Commission o sa right tinuod. Ang uban, babay, o sila may tinuod? Ingon siya, tukuron ko ang akong iglesia. Naay pangalan? Nabay pangalan. Waoy! Anhitas Grego. Naunsapan ng trabaho kay sa New Testament. Bantay ha? Sa New Testament, ang original nga pinulungan nga ginagamit sa panahon sa unang mga Kristohanon, ilabi na gyud ni Ginoong Hesus is Greek o ginagamit sa mga Hudyo. Ingon mga igala din he. Kini siya mga igala Greek Interlinear New Testament. Okay? Atong subayon mga igala kay mao man ni ang ato god nga pasukaranan o kini sa bagong tugon dinhi na gikotlo ang mga translation. Kay dunay mga translation, basig dunay translation ba nga manglupad nga dili konektado sa original nga Grego. Aw. Di na pod na pwede. Ha? Di na pwede. Kuan ragog ko ikay-kay ragog ko sa ni Alp Dredre sa iyang
Okay? Okay, diri ra kini iyang. Okay, dara. Kinsay nagsuwat ini? The Interlinear Greek English New Testament. Kinsa? Si Alfred Marshall. Atong patuganon Mateo 16:18, iukab ko. Atong basahon sa makadiyot ang Grego. Kay mauni ang pinakauna mga higala nga o original sa bagong tugon is Greek. Kanang uban mga translation naman na. Kung doon ay mabasa nila nga nag-claim na sila mo itinuod ay mabasa, okay na basta muhaom sa original. Pero di muhaom ron, o naigiingon. Di na pwede. Mateo 16:18. Naadi sa likod. Kaya nagpilit. Dari. Ay ko ang kukusalang kapapil. Nagpilit. Ato, okay, dara. Ingon siya. Mateo 16:18. Taoran na tog antipara. Kago disoy ligo otiso Petros kay ipitaw tito Petra oy kudumiyo moten eklesia kon atong subayon dre dili eklesia sa mabasa eklesia singular ra gihapon may gala wala ra gihapoy pangalan karon nganong mikliman nga ang Seventh-day Adventist tinuod tungod kay ang nagtukod si Kristo kinsay nagtukod sa usa ka iglesia ang nagtukod si Kristo. Si Kristo. Kining Kristo nga magtutukod, wa naghatag og pangalan dinhi. Wa gyud. Onya nganong tumuan man. Walay Seventh-day Adventist dinhi. Nawala. Diri nga side B mo rago man katubag. Naay nabasa? Wala. Sa Grego, why nabasa? Kung doon ay ubang sikta o relihiyon, nga moingon nga, pilan lang? 5 minutos. Kung doon ay ubang moingon nga, amo-amoy tinuod, mabasa sa Mateo 18. Atong subayon sa Grego, kung sa Mateo 16:18, kung mabasa ba diha, ang imong gipasakupan. Kung wala gani, ang imong gigamit, nga translation, butlog. Butlog. Kung mo gamit kag translation nga dihaom sa original, butlog na. Fake. Salamat sa 5 minutes nga nabilin. Mauna nga, ang gihatag ni Ginisus siyang iglesia, attitude, karakteristik. Maayong balita, Biblia patabang ko mga kaubanan. 18 pamanta, di ba? Mateo 18. Atong yarangkada sa 19. Mateo 16:18, 19. Atong ambakan ang 19 kay naman ta sa 18. Parang maklaro. Unya, kamong mga audience, pagtigo mong daghang pangutanan ninyo kay, Okay, atos ang ipabasa. Mateo 16:19, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa ginharian sa langit. Ang imong idili dinis yuta, idili usab dito sa langit, o ang imong itugot dinis yuta, itugot usab dito sa langit. Perting nindota, oy. Perting yung nindota. Ang iglesia, nagitukod ni Ginoong dili ang pangalan maoy ilhanan. Pangalan? Pangalan ba? Dili. Unsay gihatag ni Kristo? Ingon siya, ang akong ihatag din he. Yahweh. Yahweh. Ay, napoil pong Yahweh. Ayun siya, ang imong idili sa yuta, idili sa langit. Ang imong itugot sa yuta, itugot sa langit. Ang matuod nga iglesia, dunay gipang dili. Hastang klaro ha. Unsa siya? Dunay gidili. Pero wala gani gidili ang imong ipasakupan karon. Dili na maoy tinuod. 2 minutos. Doon na po'y gidili nga gamay rapod kaayo, di gihapon na maoy tinuod.
ang tanan nga gidili gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament dunay gidili gani maunay ilhanan sa matuod nga iglesia. Usa na niya na usab sa bagong tugon ang pamatasan sa magtutukod nga mao si Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus Lucas 4:16 sumala siyang batasan kada adlong Sabado naa siya sa simbahan. Muna nga ang Seventh-day Adventist, maayog yung pagkahaom, maayog kaayong kami, makaangkon yun mi nga, ang Seventh-day Adventist, maugay haom sa gitukod ni Kristo nga iglesia. Muna nga atong pasalamatan ang tanan, no? Nga di akaron, aron makadungog sila sa mga presentation. Onya kay ang nabili nako nga minuto adunay 1 minute, no? Mao na mga igala nga gikan gyud sa original, ha? Ang karaang tugon palang daan, ang doctrine sa Seventh-day Adventist nag-exist na hangtod karon nga panahon sa atoa nga presente. Muna may igala nga ang Seventh-day Adventist mao ni siya ang iglesia nga nagsunod gyud sa kabalauran sa Ginoo og nagsunod sa iyang mga doktrina tungod kay kini nga iglesia, ha? Sa daang tugon palang daan gitawag na iglesia daang tugon, gitawag siya kahal sa daang tugon sa Old Testament, sa Hebro kahal na gitawag nga iglesia sa kamingawan mga higala na pag-abot sa bagong tugon gipalig-o na lang ni Ginoong Hesus. Okay mga higala, so murag no more time naman siguro. 29 seconds. Oh. Muna may gala nga, ang atong himuon karon, kining usa ka dialogo, usa ni kaminsahin nato, nga mapamalandungan na to. Kaya ang iglesia nga gitukod ni Ginoos. Number 1, iyang ipakita mga karakter sa iglesia. O kana ang karakter sa iglesia, mo'y karakter sa magtutukod, mga higala, mga kaigsuunan ko. Una nga, nagalaom ko, nga kamuon niya. Okay, time is up. Okay, salamat. Salamat kayo sa Mr. panel sa Moderator. mga igsoon nato sa Seventh-day Adventist. Atong ihatag karon ang 20 minutos sa panel sa atong mga igsoon sa Roman Catholic Church. So daghang salamat Mr. Facilitator o sa atong timekeeper. Sa duha ka mga amigo nato nga mga sabadista nga nagpabarog sa ilang simbahan, sa tanan nga mga Seventh-day Adventist o sa tanang mga Katoliko, mga laing tinuhan, ang among kanasing-kasing nga pagtimbaya kaninyo, mayong buntag kanatong tanan. Kini nga dialogo, doon na lamay gitawag one and single idea. Kung asa ba sa duha ang tinuod nga gitukod ni Kristo, ang Roman Catholic Church o Seventh-day Adventist Church. I hope nga sa atong pagpangamauli, madala nato ang nagbuntaog nga kamatuoran kung kinsa sa duha ang tinuod nga gitukod ni Kristo. Ako unang basahon ang mismong basahon sa Seventh-day Adventist Church. Ang Ministry Magazine, Volume 1, numero 12, Disyembre 1928, pahina 29. Paminawan ninyo kung unsa ang gipamatuod sa Seventh-day Adventist Church sa tinuod nga gitukod ni Kristo. Unsa may giingon din The Apostolic Christian Ancient Catholic, open and close parenthesis, Universal Church established by Christ and His apostles continued to the time of Constantine in AD 321. And she became the Roman Catholic State Imperial Church. Palakpakan na itong Ginoo. Mismo ang akong kaatbang mipamatuod
ngang gitukod ni Kristo o sa iyang mga apostoles, she became the Roman Catholic Church. Mao nang wala na'y paglaom ng Seventh Adventist mahimong tinukod ni Kristo nga naman gipamatud-an sa ilang basahon nga ang gitukod ni Kristo, she became the Roman Catholic Church. Mao nang nagtukod na lang sa Ellen Goldwhite kay wa naman siya puruhan kay ang gitukod ni Kristo nahimo namang Roman Catholic Church. Bisan asa nga Espidno, bisan mo abot pa sa Pluto, di gyud ka proybang Seventh Adventist, maong ilan na lang. Timailhan, nagtuman-tuman kuno sila. Uy, kung ang basihan ang pagtuman, way laing tinuod, kundi ang Judaismo nga relihiyon, kay sila ang gisuko. Naghatag sa og palasyos nga argumento. Nga kuno si Kristo misulod sa sinaguga, batasan ni Kristo, mao kuno ang batasan pod na sumusunod ni Kristo. That is absolute and true. Kay kung mao kana, ngano man nga si Bacalares miadto man sa Israel, wa man mo sulod sa sinagoga sa mga Hudiyo. Nganong miadto man sa apartment? Kung maunay argumento usa ka na kahaguka ug huyang nga argumento ay ipatuon nato nga gitukod ta ni Kristo kay misunod ta sa batasan ni Kristo. Unsay prueba? Dinhi sa Lucas kapitulo, basahon nato. Nga wa gyud makatunong sa argumento kining atong mapinangga. San Lucas kapitulo 2:41. Excuse me, Brother Paul, stop sa nato kadit. Kadailan brother na reklamo ang kwan, Pikasay? Objection lang, Mr. Facilitator. Hmm. Klaro man kayo ato ang gisabutan kaganiya. Stand by our topic. Ang imong reliyon mo, imong pamatud-an, Yes. dili ang Seventh-day Adventist mo gamito nimo. That is the rebuttal speech, Mr. Facilitator. Kung dili nato na siya mapugnan, walay kalainan sa rebuttal o sa affirmative stand. Okay. So I beg to object, Mr. Facilitator. May comment, sir. Okay. So maobitaw nga gigamit nako ni inyong basahon nga ang gitukod ni Kristo, she became the Roman Catholic Church. Dili ba na pagpruiba nga ang akong iglesyang gibarugan tinukod ni Kristo kay bisan ganang inyong basahon nagpruiba man ni ana. Oh, ako nang gidawat. Okay, thank you so much. Namomito ako introduction nga akong gipasionhan nga Brother Paul Alima, with due respect, Paul Alima, I'm talking the facilitator, not you. Yes. Let the facilitator, you are not authorized to respond. I'm raising my objection to the facilitator, not you, Mr. Paul Alima. Nitanaw na monitor sa ako. Okay, Iyan for a naman while. ko kay For a while. Pasap to na to. Dahil lang Brother Paul, nakastop pa atong time. Nag-raise of points ang Seventh Adventist nga it seems a rebuttal sa speech nga stand. Mangutana ko ni Brother Paul. Brother Paul, you will accept sa iyang stand? Yes. Okay, so magin ng akong pagbarog din nga ipruiba nako nga gitukod ni Kristo ang Roman Catholic Church ngani sa akong intro ako nagigamit ang inyong basahon mismo. Nga nag-ingon din the Apostolic Brother Paul, Christian Ancient. Stop. Sa nato ang explanation. Gusto lang ko makaibalo sa kung so accept man nimo nga dili rebuttal sa imo para dili to rebuttal? Oh, Stand na to sa kung imo. may gusto nila nga akong pagbabarog doon ang Roman Catholic Church, kunya ang debatal, okay na po na sa ako. Okay.
I-grant na to ang ilang Okay, anyo. na lang ha, standby sa kay nakakuha na itong time. Dire pa padul dire kay ang atong mic ko sa lagabok. Oh, na mic, na mic. Ona. Do not drop names here. Argumento por argumento. Ito po tayo, Mr. Paul Alanima. Nagamit kang Chris Bacalaris. Wa ka ma-oriented sa set of this debate. This is a Lincoln type of debate. Do not drop names here. This is an intellectual debate based on argument and argument. Di ta mag-drop of names dire kay og mubalos mi mapugos mo. Okay. Atake ninyo. Stop. Nakuha na nako ang point, nakuha na ko ang part. Akong desisyon, Brother Paul, I respect your idea. Ganina raman nato nag-istoryahan, so let's move. Ang request sa Seventh-day Adventist nga dili na ta mag-drop og names to prove. I hope ingana po na may tabo sa inyo sa unya ha, because kini nga kwan. Brother Paul, may I overrule? Let's go sa atong pagpabarog. Wala na. For fairness, dili ta makamove kung ato ning balis-balusan, no? Dito ta sa kwan, dito ta sa pagpahayag. So, nag-request atong kaigsunan nga dili mag-drop og names. May I overrule? Let's go, Brother Paul. Ang atong oras nga nahabilin is you have 16 minutes and 13 seconds. Let's go. Ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo, dunay ecclesiological development. Maila nato ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay didto kini nagsumikad sa Jerusalem og buot sa Ginoo nga ikaylap kini sa tibuok nga kalibutan. Sa ato pa ang Ginoo nagtukod og usa lamang kasimbahan nga kini mahimong universal o makaylapon. Tungod niini, ang Ginoo mismo mibarog tupad sa iyang apostol. Buhat Kapitulo 23 bersikulo 11, ingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga magpamatuod kausab kanako didto sa Roma. Mao nang ang simbahan dunay gitawag the roadmap of the true church founded by Christ ng tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo gikan sa Jerusalem o kiniilugway sa Roma. Takdo ba kini sa kasaysayan sa Iglesia Katolika? Perting takdoa. Nganong gusto man sa Ginoo nga ipaabot kini sa Roma? Tubag, Roma Kapitulo 1, versikulo 6 hangtod sa 8, kamong mga taga-Roma, gipili kamo katawhan sa Dios, gipangga kamo sa Ginoo, o gitawag kamo sa pagkabalaan. Versikulo 8, og diha kaninyo, reperade sa Roma, ang pagtuo mo kaylap sa tibuok kalibutan. Epestes hemon in katanggilitay in holo to kosmo na ang pulong nga katahulos. Sa ato pang kabubuton sa Ginoo nga ang simbahan mahimong katolika unsay gamiton ang Roma ngano man during the time ang Roma ang iyang scope is universal. Mo nang sakto ang giingon sa summary sa Iglesia Adventista nga miingon sila, the Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ. Naon sa daw? Established by Christ, she became the Roman Catholic State Church. Palakpakan na ito, Ginoo. Dili na gayud mabangbang kining maong nagbuntaog nga kamatuoran ng gitukod ni Kristo na himong Roman Catholic Church. Pananglitan, si Brad Stalwart, anak man ni Alfredo Ngoho Sr. Si Stalwart nga anak ni Alfredo Ngoho Sr. nahimong Katoliko. Ang pangutana sa dihang nahimong Katoliko si Stalwart, di na ba siya anak ni Alfredo Ngoho Sr.? Anak siya, one and the same.
Mao nga ang gitukod ni Kristo, giproibahan sa roadmap of the church nga mao kini ang simbahan nga gi-extend ngadto sa Roma. Doon na po'y gitawag quantitative development of the church. Kung gusto nimo matrace back ang simbahang gitukod ni Kristo, Unang Korinto Kapitulo 12, versikulo 28, ang mga apostoles, mga unang membro sa iglesia sa Ginoo. Lucas Kapitulo 1, nagpili na sa bang Ginoo og laing 72. Sa pagka-Pentecost, buhat 1:14, 13 hangtod sa 15, nagtigom ang 120. Pag-abot sa Pentecost, buhat Kapitulo 2, 41-42, nahidugag na pod ang 3,000. Buhat 5:5, nahidugag na pod ang 5,000. Buhat 2:47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ang tinuod nga iglesia, gidugangan ni Kristo og mga membro kada adlaw. Mao nga si San Juan, sa Juan Kapitulo 7, versikulo 9, nakita niya ang dakong panon sa katawhan. Ngaway makaihap, gikan sa lang kanasuran, katawhan o pinulungan. Siya ro gikan sa first century. Kada adlaw gidugag membro. So ang tinuod nga iglesia, niining tuig 2025, usan na kadako nga pundok. Og way laing pinakadakong pundok nga iglesia, ang Iglesia Katolika. So base sa akong giprove, ang Katoliko ang adunay realidad, adunay reality ang iyang mga argumento. Og sumala sa ilang basahon, balikon ko, the Apostolic Christian Catholic Church established by Christ became the Roman Catholic State Church. Palakpakan nato Ginoo. Og akong ipadayon sa atong kauban ang nahibilin nga maminutos. Salamat kayo, Brad Paul, o sa akong mga former comrades, Brother Garing, Edwin, sa imuhang facilitate nini, sa mga kauban ako nga debater sa Seventh Adventist, salamat kayo. O sa amuang nasyonal, salamat kayo sa pagtugot. O sa mga kaubanan, labi na sa akong mga followers diya, sila bro, Jeep Al Estrella, shout out ninyo diya. Okay mga kaigsunan, gisgutan sa atong kauban nga ang simbahang Katoliko gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Onya si Brad Daryl ganina naghisgot pod og Mateo 16:18. Ang Mateo 16:18 dunay Pedro diha nga giapwen sa atong Ginoong Hesukristo. O kinahanglan ato ning subayon kung kinsa ning Pedro nga giappoint sa atong Ginoong Hesukristo. Wala nga ang simbahang Katoliko dunay gibinlan ni Kristo sa iyang pagtukod nini. Gani ang Biblia nagsulti sa gitawag og Biblia nga gitawag og The Message Bible. 1 Corinthians chapter 10 verse 1. Remember, matod pa ni Apostle Paul, remember our history, my friends. So kinahanglan nato nga tan-awon ang kasaysayan ni ining maong simbahan. Ang Biblia nagtug-an sa Apostol Pablo nga hinumdumin ninyo ang kasaysayan. Ang Ginoo nga nagtukod niining Roman Catholic nga simbahan, nagpagkatao sa atong panahon, sa ilang panahon, nagpagkatao og miapil siya sa listas kasaysayan sa kalibutan. Kung muadto tag kasaysayan mga kaigsunan,
Mao kini ang dako nga ebidensya nga dili malangkat sa atong mga igsuon nga mga protestante. Una natong tanawon mga kaigsuonan kining gitawag og Young Student Learning Library. Ang ato ang panahon karon 20 minutes ang pag-construct sa ato ang iglesia, ato ang simbahan. So atong tanawon mga kaigsuonan ang giingon sa maong kasaysayan. Ingon sa maong kasaysayan, Young Student Learning Library sa iyang page nga 2,293. Matod pa. Roman Catholic Church. Mo na itong ipamatud-an karon. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were member of the one same religion, Christianity. There were no separate sect or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were member of the Catholic Church. Palakpakan na to ang Ginoo. Sulod sa nilibo ka mga katuigan, ang tanan daing mga Kristiyanos, naisakop siya sa simbahang Katoliko. O kining simbahana, dunay gibilin nga pangulo. Sumala sa kasaysayan. Roman Catholic. This religion was founded by Jesus Christ. The Apostle Peter moved to Rome about AD 60 and became the first bishop there. From the time of Peter until today, there has been an almost unbroken line of bishop in Rome who has been called Pope. Perting nindota mga kaigsunan. Palakpakan na itong Ginoo. So ang simbahan nga gitukod ni Kristo, gibinlan niyag Pangulo nga gitawag og Pope. Leader sa atong simbahan. Sa Scholars Encyclopedia, atong tanaw. Matod pa ni Apostle Paul, my friend, remember our history. Nganong ato maning kalimtan ang kasaysayan? Ha? Nganong kalimtan man ato ning kasaysayan? Hope 8 verse 8. Read the history book and see. Sumala pa sa maong history book mga kaigsunan, the church was established by Jesus Christ as a visible independent as well as supernatural society. Christ gave the power of teaching, sanctifying, and ruling not to the community, but to the apostles, and their successor, the bishop of the church. Kung ang simbahan nga imong gipasakupan, walay obispo, dili na mao ang simbahan nga gipanag-iyahan sa atong Ginoo Jesucristo. Buhat, Kapitulo 20, versikulo 28, Biblia sa mga Protestante. King James Version, atong tanaw. Unsay gingon mga kaigsunan sa buhat sa mga apostoles. Kini, wa na atong Ginoong Jesucristo din Matod pa sa buhat sa mga apostoles. Kapitulo 20, versikulo 28. Atong tanaw. Ingon siya din Take heed, therefore, unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Spirit has made you overseer, bishop, presbyter. Unya sa gingon, to feed the church of God, which He has purchased with His own blood. Ang simbahan nga gipakamatyan, giulaan sa atong Ginoo sa iyang dugo, gibutangan og mga obispo. Gibutangan og mga obispo. Gani, sa Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 1, si Kristo, Pangulong Pare. Imposible po nga si Kristo Pangulong Pare ang iyang simbahan, way mga pare. Tito, Kapitulo 1,
versikulo 5. Atong tanahon. Ingon ang Duay Rims. Ang Tito Kapitulo 1, versikulo 5, nga gibilin ko ikaw sa Krita, aron butangan mo og tagsa-tagsa ka mga pare ang mga syudad. So kang imong simbahan, walay nakalinya nga mga pare, questionable siya makaigsunan. Pinadayag Kapitulo 5, Kapitulo 1, versikulo 5 ngadto 6. Matod pa ni Apostol Juan, gihimo kita niyang gingharian sa mga pare aron pag-alagad sa atong Dios. So ang atong simbahan gibutang si Apostol Pedro isip maoy puli kaniya kay ang atong Ginoong Hesukristo misaka naman sa langit, kinahanglan ang maong simbahan butangan og magbalantay. Busa si Apostol Pedro puli sa atong Ginoo nga magbalantay sa maong simbahan. O diya pangutana si Pedro ba? Pare si Pedro. Si Pedro ba nakaadto sa Roma? Nakaadto si Pedro sa Roma. Ono Pedro Kapitulo 5 versikulo 1 matod pa ni Apostol Pedro. Ako nagahangyo kamo kaninyo nga mga pari ingon nga ako pari usab sa Dios. Matod pa ni Apostol Pedro pari siya. So kining simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo dunay mga obispo gibutang sa iglesia. O kining simbahana sumala pa sa kasaysayan nga atong gipangbasa, si San Pedro ang unang gibutang nga lider sa mga iglesia o ang mga obispo sa atong panahon ang nakasumpay niini. Dili ba siyan mga kaigsunan ang gitawag og nagsimba bag Sabado o wala? Kay kung moingon tag tinuod ang nabatasan Lucas 4:16 nagsimbag Sabado. Daghan kayo mga sikta karon nga nagsimbag Sabado kinsa kay tinuod ana nila. Di ba? Napay mga sikta karon nga nagsimbag Sabado nagtuman gyud sila sa kabubuton sa Biblia sa adlong Sabado. Naay Feast of the Trumpets. Naay Yom Kippur. Ituman nila na. They are Sabbath keeper. Ang pangutan na kinsay tinuod. Muklim ta pinaagi niini. Actually, ang mga Katoliko, ang marka niini, sumala pa sa mao nga basahon. Ang marka sa atong simbahan, gitawag siya usa. Oh? Okay? Dagan kay salamat. O mayong buntag natong tanan. Okay, palakpak tabi mga kaigsunan para sa ato ang nindot kayo nga diskusyon mga kaigsunan, no? Ang stand sa Seventh-day Adventist ug ang stand sa Roman Catholic Church. Ginhawa sa tagamay kay medyo nagka-tension. Na ginadoolon sa ni Brother Salwart dito kay mao ning ambasador. Ana, inom sa mong tubig kaog pan, tubig para mahimong okay ang tanan-tanan, no? Kana. Okay? So wa patas katunga mga kigsunan sa tuang friendly dialogue karon. Ang musunod tagaan nato 15 minutes para sa rebuttal. Pasabot na nato sa rebuttal ha. So katong gi-explain sa pika stand, halimbawa mo rebat ang 15 lang, 15. Oh, 15. Yes. Halimbawa, ang moribat ang Seventh-day Adventist, ang Roman Catholic ang nagstand. So, pasabot. Iyahang itakel, hisgutan niya. Gusto ninyo 50? 10 ra? Ang ribatal? Ang sama sa inyo? 10 lang? 10 ang nakabutang dire. So, okay mo? 10? Tulo. Oh, 10 lang daw kay muragting paniud to na po. Kung dili ni matapos ron, padayon na to magkaon. Okay. So, balik ko na to ha. Pwede na matandog ang ilahang kuan, pwede na mo drop og names.
Pwede na mo tandog sa ilang mga write-ups, sa mga writings, sa ilang mga books? Di pwede ang names. Okay, dili maayo, no? Okay, sige. Pero inon nga gwapo ka, di ba na pwede? Gwapo si Dritz. Basta appreciation. Okay. So, ready na? Okay, kung ready na, ang atong rebuttal nga 10 minutes, ihatag na to mga kaigsunan sa Seventh-day Adventist. Your time starts now. Okay, mga tubang iko sa atong mga higalang makigsunan nga mga gwapa ug mga gwapo nining buntaga. Adunay kasabihan makigsunan nga yan himi tungod og alang sa kamaturan. Muli good mi makigsunan nga dalag hapon ang among kamaturan. Katawa. Katawa niya makigsunan. Ang doon na tayo 15 minutes nga rebuttal. Ang 5 Excuse. Stop sa kaditong time. Ikson, bago ora ta nagsabot nga wala tay kantsawanay ha, palakpak lang ta. Atong gihangyo ang mga Roman Catholic ug mga Seventh-day Adventist nga kini nga debate dili ni siya kinansiyaway. Ayaw dadain yung batasan Dili sa debate, ha? Plaza Hub. Dili, sorry. SDA, Roman Catholics, ayaw nyo dala inyong batasan diri. Osbon ako, I have the authority to stop this dialogue. Dili ko yung paboran ako sila, kay dili ko ganang bisan sa Adventist, ayaw gud mo paghimo ana. Mga pinalangga na kong Roman Catholic, ayaw mo po yan Nagson, kay nata diri. Actually, ani tagata mo idea. Si Brother Stalwart ang naka-idea ani nga himuon ni nga ingani kanindot ang atong dialogue. So, ang tanan nga appreciation o sabay tawag na to na mahatag na to ang Brother Stalwart. Therefore, malihog lang, ayaw mo pangkantsaw, ayaw mo pagkatawa, palakpakan lang nato or else tapuson ko ning dialogue. Okay? So, I really love this dialogue. Wala gi ko laing buot sa inyo, wala ko'y pabor po sa inyo mga Seventh-day Adventist. Dili na to na buhaton. Padayon ta as professionals, padayon Brother Dritz, ang oras nimo doon na kahit 9 minutes and 45 seconds. Thank you. Thank you so much, Mr. Facilitator. Dili ko magsugod, magsunan sa pagribat sa atong higala nga bago pag yun iyang gibuyan siyang magkaisunan. Medyo basa-basa pag yun ang iyang igsoon nga nagpamatuod siya okay lang, don't be excited, okay lang. Nagpamatuod. Bro. Dili lang ta mo gamit og kanang kuan as sa atong gisabutan diri. Akong Mr. Facilitator. Anything maka-offend sa imong katbang atong likayan. Walay offense basta ang gigamit nila bisag unsa nga word ang gamiton nila basta sa ilang gidiscuss ta. Pero hangyo lang ako anything nga maka-offense ngadto sa imong katbang atong lang likayan. Okay, So nakistop akong tayo. yes, nakastop ta. I beg to Sige, thank you. I'm stand to be corrected, Mr. Facilitator. Gwapo kay natong Mr. Facilitator magsunan. Ang punto man ako magsunan maong bago pa niya gilitok pa. Mo bot ipasabot na ako magsunan. Ngayang gi-claim nga ang succession sa pagkamatud nga iglesia gikan kuno kang Pedro. Kana siya nga claims makaigsunan, that is hypothetical claims. Ngano makaigsunan? Ang ilang ranggo sa ilang Santo Papa sumala sa referensya makaigsunan. Sa church history gitawag kana siya Pontifex Maximus. Ang ilang Santo Papa unsa bay gitawag og Pontifex Maximus mga higala makaigsunan? Supremo. Kana siya nga ranggo makaigsunan sa pagka Santo Papa. Gikan kana siya sa pagano. Dili kana gikan sa Christians traced by the apostles mga kaigsunan. So bangkaruta na ni siya nga claims. Tungod kay ang pagka Santo Papa makaigsunan ang kanang Pontifex Maximus sumala pa sa atong referensya kung gusto nilang ipabasa. Gikan kana siya sa mapigan nga mga concept Pontifex Maximus. O kana siya nga claims, wala kana siya gi-claims si San Pedro. Tungod kay ang early Christians, mga higala makaigsunan, gitawag kana siya servant leader, dili supreme leader. Mula wala mahaom ang ilang Santo Papa makaigsunan as Pontifex Maximus sumala
sa early Christians nga concept sa mga leader sa iglesia. Ikaduha nga pag-refute nato sa atong kamatuoran makaigsunan. Mo na nga niyan higil mi tungod alang sa kamatuoran. Muli gid mi mga higala magsun bit-bit gyapon ang kamatuoran Brother Tata. Mato pa sa atong higala makaigsunan nga mikaylap katahulos. Actually magsunan yung well-oriented sila sa original Greek, walay exact direct diretso nga word in Greek katahulos. Inbinto na siya sa atong higala nga mga medyo respect sa atong Roman Catholic Church nga mga higala makaigsunan. Granting mikaylap na sila tibok kalibutan. Nag-ingon ang San Mateo Kapitulo 24, kining maing balita, igakaylap tibok kalibutan, muabot na ang katapusan, granting kamo na, nakapakaylap na tibok kalibutan, ngano man wala man muabot ang katapusan, buti pasabot, piki, ang pagpakaylap sa kamatuoran, matod pa nila, mga kaigsunan. O niya tanaw na to ang history makaigsunan in the early Christians because the book of Acts mga higala makaigsunan is a little history of the early Christians nga ang unang gitukod sa Ginoo nga membro makaigsunan gikan sa 12 ka apostolis Mateo kapitulo 10 gisundan sa mga 70 ka mga disciples Lucas kapitulo 9. Midaghan ang iglesia makaigsunan nahimong 120. 120 panahon sa buhat kapitulo 1. Unya nay nakabig nga mga 3,000 sa buhat kapitulo 2. Sa buhat kapitulo 3 maigsunan na nakabig ang mga 5 ka mga libo. Unya matod pa sa Biblia makaigsunan. Buhat Kapitulo 6, versikulo 7. Ang mga na-convert, ang mga nakabig dito sa Jerusalem, pertiging daghana, og mga pari, nga nakabig diya sa pagtuo makaigsunan. Buhat Kapitulo 6, versikulo 6, versikulo 7. Kanya matod pa sa atong short history makaigsunan, gitawag kato siyag mga Hudiyong Kristiyanon. They are the Jewish Christians, not the Roman Catholic Christians karon. Emong tanawon makaigsunan, gitawag ka na siya sa Grego nga Judeo-Kristiyanos. Buti pasabot makaigsunan, ang iglesia nga gitukod sa Ginoo panahon sa unang siglo, mga sabaristang dagko. Bisan gani ang atong mahal nga birin, mga sabarista tong dagko makaigsunan. Lucas 23:56. Sila sa Maria nangandam og haplas og namahulay sa Sabado. Buti pasabot makaigsunan. The early Christians, even in our Blessed Virgin Mary, are Sabbatarian, makaigsunan. Sayop kaayo, makaigsunan nga muklaim ta, we are the true church. Nga nisulpot lang ta, 1000s, makaigsunan. Doon ay mabasa sa atong litra por litrang mabasa, makaigsunan sa atong church history. Kini sa nga Macropedia Britannica, Roman Catholic Church, established 399 dito sa Jerusalem. Nya mangangkon ta kamo tong gitukod ni Jesucristo, por Dios por santo mga kaigsunan. Nga matod pa sa atong higala mga kaigsunan, nga gikan sa Roma, gikan sa Jerusalem, ang iglesia sa Dios nga gitukod, gitawag ka nag-church in Jerusalem.
Mga iglesia nga naa sa Jerusalem. Katong iglesia nga naa sa Jerusalem. Moingon in taon mo nga Roman Catholic to, por Diyos por Santo makaisun. Layo ras bahawat. Kung sa isda ba makaisunan na halawd, wala pas pungkasan makaisunan. Mo tanaw ng mabasa na siya magsunan sa Lucas 24:47. Doon ay iglesia dito sugdi ang pagpangwali sa Jerusalem makaisunan. Kanya matod pa sa Sagrada Escritura makaisunan. Gikan sa Jerusalem, midaghan ang iyang mga tinunan. Og matod pa sa ilang libro makisunan. Church history written by John Lux, Reverend John Lux. Then is the page 87, mga higala makaigsunan. Nagkanoyon ang atuang unrefutable facts. Ni ma-refute makaigsunan nga facts. Mato pa din the East never adopted them, perhaps, because from the earliest times, sa unang yun ka makristohanon, Sabado, Saturday was regarded as a holiday of the Christians of those parts. 1 minute. Diin mading Domingo nila makaigsunan. Sumala pa sa church history. Ang Domingo, gikan sa solis of the pagans. Gihimo nilang adlaw sa Ginoo makaigsunan. Busal layo ra kayo. Excuse me, sa. Ang ato ang comparative study, Brad Dritz, wata nag comparative study og Sabbath. Facilitator. Yes. We are not Please studying address to about, the most facilitator, brother. Yeah, for a while. we are not studying about Sabbath. Okay. We are studying about true church. So, Domingo, Sabado naman iya ha. So, Okay. malayo ta na sa ato ang perspective nga topic. Okay. Please, balik lang ta sa topic. You have 32 seconds. Ang atong nasabutan ganina, duha ka topic, di ba? Sabat and Peter. Tama? Sabat and Peter. Counter objection, Mr. Dili Facilitator. siya. Ang ato nasabutan, usara ka topic, true church lang siya. True church lang gina siya. Brother Salwart. Wala mang Dalang. For a while. Dalang. Kaya ako may kaistorya. Dalang. Ay, nagsaba. Ang- Siya nga ako pagkatana, bro. Ang imong stand ganina sa second stand ninyo, it's all about Peter, ang connection ni Peter ganina. Pero katong topic ganina, usa to sa mga main topics supposedly nga atong istoryahan. Yes. Bali, nasapaw nimo siya, ni okay lang ko kay nag-istorya man ta ganina nga. Connection man to siya, bro. Yeah. Actually, Sabbath is a part po sa true church. So, ang mahitabo ani karon, klarohon na lang nato. Klarohon na to. Na-scrut man nimo ganina tong about kay Peter. Unsa may plano to? Putlo na lang to, dili na ta may si Peter Counter or objection, sumpay gyud to siya. Mr. Facilitator. Dili na. Kuha na to siya kanang dito na lang ta sa ato ang gikuanan nga founder to founder na lang. Ani na lang. Nasugdan naman gyud ganina. Actually gitubagan ni niya ganina sa ang rebuttal about po sa priesthood ni Peter. So duha na lang gyud, mahulog na lang ni duha. Nasugdan man na to. Sige, kuha na lang. About kay Peter og sa kuha na. Mr. Facilitator, counter objection. True church Peter na lang. Yes, Pero wala kaya na nasu- Sabbath. Yes, wala nang Sabat. Wala na, di na ito Mr. mag-isip sa Sabat. Facilitator, counter Okay, objection. paminahon sa na to. Yes. Counter objection, Mr. Okay, Facilitator. go ahead please. We just to clarify in this. Ang among stand of view sa true church, pinagi sa batasan. Okay. Dili mo pwede nimo pugngan. Unsa among argumento sa matuod nga iglesia? Okay. This is our stand. Depende na ninyo sa ano yung pag-rebut. Kaya ang amo ang pagkamatuod sa mga iglesia magsunan, ang Seventh-day Adventist, tukma o kiniyag batasan, apil ang sabat niya na. Okay, thank you. That Di is na the to true patason. church para na Di to. na to patason. Brother, any comment? Alang sa tanan. Di na lang ko mo comment.
Okay, Tayo. sige, thank you. So let's go. Mike Son, sa Seventh Adventist, ang ilahang stand nga ang true church is including the attitude o character which include the Sabbath. So si Brother Stalwart, ni go. So doon na pa man tayo duha ka kwan, doon na pa man tayo upat ka tindugan. Doon na pa tayo ka upat ka 10 minutes. Okay, so Mogota, you have 32 seconds remaining. Sa sunod aning mga rebuttal, magamit gyapon to. Ako siguro hangyo ingani, wala tay clear nga rules kung maapil ang sabat, maapil ang baboy or whatsoever. After ani sa inyong stand, mo break sa ta, nyan atong i-fix, then kaon. Pag magkaon, balik ta. Kay lisod kayo gulay kaon niya, kwan. Pangit kayo, stand. So, you have 32 seconds, Brother Dutz, go ahead. Okay, thank you so much, no? Ginuto na to ng 32 segundos, mga higala, mga isunan. The Sunday, the solace of the pagans. Ang Sunday day, gikanggis pagano, igson. Ang Sabado, kana yung gisimba day ang Santo Cristo, Sabadista tanon dako, Henry, Isos, Nazarenos, Rex, Eudorum, Sabadista na, di na Domingista. Called the day of the Lord, Dies Dominica. Kinsay nagingon ini in the language of the church, dili sa Biblia, mga higala, mga kaigsunan. Napupos na nga ako ang sorry kayo. Thank you kayo. Ato sa dito ba palihog ba kay marag init kayo kuan sa dito. Kumusta sa dito kaw? Ato ning effects ni mga to taglangit tanan mga kaigsunan. Walay mga tong langit nga mga hambugiro o nya mga taas og karbo. Oh, walay mga to dito. Sigurado ko ibilin gyud mo si yuta. Ana? Okay, thank you kayo. So, muuyon mo nga stanza ni karon ya mga unta? Okay lang ba? Sige. So, mga kaigsunan na to nga mga Catholic members, you have 10 minutes o ang inyong oras starts now. Hello, mic test. Okay. Una sa tanan, daghan salamat. Hello. Hello, mic test. Hello. Okay. Hello, mic test. Opaw nga na. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa atong Dios. Ikaduha, sa ato ang facilitator, si Brad Garing. Third, ang atong mga panelists sa Seventh Adventist, of course. I do not want to forget the audience. Daghang kayong salamat sa inyong pag-ani dinhi. This is not a usual kind of debate, but this is a sort of dialoguing and using rebuttal both sides. Then I would like to start the rebuttal speech of mine nga matud paganiha ang tinuod nga simbahan walay pangalan. Apan dinhi sa maong basahon sa Seventh Adventist, The Voice of Prophecy, Friendship Course, P.O. Box 0433 Cagayan de Oro City. Gingon dinhi usa sa timaan sa matuod nga iglesia. Kisa nagingon ang ilang basahon sa Seventh Adventist. Usa sa timaan sa matuod nga iglesia mao ang pagkahiusa. Abi man ako way pangana man di timaan. Mao man ni di man di karakter. Kay matud paganina karakter ko no kinaiya. Unya diri sa maong basahon ang pagkahiusa man. So, asa may tinuod niya to? Katong gisulti ganiha o kining ilang basahon? Ikaduha, matud pa niya way pangalan, Mateo 16:18. Apan ang ilang libro, Uplift Him by Ellen G. White,
giingon din 1860, September 29, name 70 Adventist was chosen. Naman lagi pangalan. Sabay, sulti tinuodan Okay? The most important thing that I would like to point out, brothers and sisters, giingon din the 1860 saw Ellen White and her husband in the forefront to struggle to organize, meaning pag-create, to organize the Seventh-day Adventist into a stable institution, dili si Kristo. Mao na mga kaigsunan, kung tanaw nimo ang pamahayag, gaingon din ang gitawag og isa sa matuod nga ilhanan, mao kuno ang gitawag kinaiya. Kung mag-isgot tag kinaiya, that is not objective, but that is subjective. Kay pwede kong mahimong matarong, pwede kong magtinarong, pwede kong magsunod-sunod in a superficial way, but that is not sincere. Busa subjective na, dili na makita. Ang tinuod makita, witnessing, gipuy-an nimo. Sumala nining libro gihapon sa 70 sa man katapusan, ang hitabo sa katapusang panahon, 70 Adventist gihapon nga libro, nag-ingon din ang iglesia namugna sa masalaypon. So dili maangkon nga ang karakter tungod kay ikaw buutan, tungod kay ikaw di mo kaog baboy, tungod kay ikaw simbag Sabado, ikaw nang tinuod. Kay pwede ko nang buhaton, bisan si Satanas, pwede ni ana para malingla ang tao. Karon mga kaigsunan, ningon siya ganina, nga wa ako no'y pangalan, Matthew 16:18, apan sa ilahang The Voice of Friendship Course, ikaduhang timaan sa matuod nga iglesia. Mao ang pagkabalaan. Naaman lagi timaan. Ang ikatulong timaan sa matuod nga iglesia, mao ang pagkakatoliko kun universal. Wa man miingon diri Seventh-day Adventist, it can be claimed that they are Catholic, but they are not Catholic in time. Why? Because the Seventh-day Adventist started only in 1863. Where is the Seventh-day Adventist down to that year, 17th century? Wala. Paunsa mo mga himong universal. Nanito'y hakaw lang mo 18th century. Samantala, ang Katolikong gipasabot din bisan asal dapita, according to the mind of the Universal Church, the Catholic Church, is start from Christ. Pag-ingon ni Kristo, panlakaw mo tibo kalibutan, that is the concept of your Universal Church. Mateo 28:19. Muna mga kaigsunan, karong panahon ni barog ug dunay nahagba nga pagpabarog nga sumala ang ikaupat na diay, ikaupat nga matuod nga iglesyang timaan. Mao ang giingon, ang iyang ikaupat ug mahinungdanong timaan sa matuod nga iglesia, mao ang iyang pagka-apostoliko. Di ba mga kaigsunan, the mark of the true church, kining maong tima nga unta, mahimong debate, nahimong dialogue, pamatud-an ko nga ang gitukod ni Kristo, Santa Iglesia Apostolika Romana, ug naa ni diri sa maong ilahang basahon. Mao na mga kaigsunan, wa gyud mingon dinhi bisag gamay na lang nga kami pod 70 Adventist mao pod ang One Holy Catholic Apostolic, wa gyud. But ilang giangkon ang timaan nga niadtong 1870 gi-opisyal nga pangalan ngadto sa Council of Trent, mga kaigsunan. Busa tataw og klaro, dili ni siya self-serving nga dokumento, kundi dili ilaning basahon. Therefore, ang ilang basahon mo'y nagpalig-on nga ang santa
usa, santa, iglesia, katolika, apostolikong simbahan, mo'y tinuod nga iglesia. Sumala panining Ministry Magazine sa atong mga igsuon po nga buutan nga Seventh Adventist, respectful person, nag-ingon din ang ilang libro. A good Catholic, of course, can be certainly be among the people of God. Unsa daw? Yan niya kung karakter ang isgutan, dili isgutan nila. Unsa ingon din ang maayong Katoliko, of course, can be certainly among the people of God, katawhan sa Dios ang Katoliko. Waming mo din katawag good people is Seventh Adventist or is the Catholic. No other denomination or Christian group nga mi-claim, nga midawat o miangkon nga Katoliko sila. Walay lain, Katoliko lang. Kung doon na may muangkon nga lain sikta, kanaga sunod-sunod. Kanaga kopya-kopya, kay nasayod ba kamo nga ang tinuod nga naggamit unang termino sa iglesia sa pulong Katoliko, dili man protestante. 110 AD, 107 to 10 AD, si Ignacio ang bishop ngadto sa Antioquia, Katoliko og dili SDA. Now karon kung mingon sila SDA na, then why not nga wa ninyo gibutang diri Katoliko ang inyong gibutang? O gantimaan sa Katoliko nga upat ka buok inyong gibutang. So dili ni mabawi nga kamatuoran mga higala. O dili sa mabawi mga kaigsunan nga kining ilahang simbahan nito'y hakaw sa 1863 mga kaigsunan sumala sa pagpamatuod nila. O ginganlan na itong September 29, 1867 Day Adventist. Kisay nagalan, Apostoles, si Kristo? No, ang mag-asawa, ang founder, organizer sa Seventh Adventist, Ellen White and James White. Usa ka kano. Well, wala ko mubarog diri aron samaran ang inyong tagsa-tagsa gabalatian. Apan matod pa sa English, the truth is hurts. Pero sama bag doktor? Nga ang doktor, magpatambal ka na kay samad, lugiton ang samad. Masakitan ka, pero dili tuyo sa doktor, natiwasan ka pagpasakit, kung dili aron ka ayuhon. Daghang salamat, og maayong udto ka na tanan. Okay, nahumana ang rebuttal sa kigsunan natong Katoliko. Gusto na nga mukaon sa ilang side, so di na to pwede na nga pugnan. Kung malipong na diha, kamoy mo manubag. Hello, Bradwin, nagsabot man ta kanina nga inig human ato nga rebuttal, natay kurom gamay na pagkon mangaon. Okay. So, Kay sabutan na to gamay ha. So paliog ali mo diri, padol mo diri. Dili na ta maghimog rules ha. Naalang tay sabutan gamay. About sa i-adapt na to. Ali sa mo diri. Kadiyot.